up to the market standard, industry standard. Wala sa industry standard to. 37 years, 15,500 pa lang yung kanyang basic. 12 years, 10,500 yung kanyang basic. Kayo lang pala dyan sa board ang gumagawa ng patakaran. So baguhin yung patakaran. Sino ba yung mga nasa board? Magkano ba sweldo ng board? Ikaw, member ka ng board. Hindi po. Magkano sweldo ng board? Isang member, magbigay ka ng example. Wala akong sweldo, allowance lang po. Magkano allowance per meeting? Kasi alam ko, per board meeting, magkano? Hindi ko po alam yun. No, imposible. Miss Sharon Quintanilla, magkano? Huwag ka magsinungaling dito. Tumas ka kayo, tumayo kayo, magkano kayo? Ipaut niya ito. Tumatagapag-comsec. Mag-out mga to. Sir, kukunin ko lang po yung No, specific. mag-out ka muna. Comsec. Ipapatayo yung mga to pagkatagapag-court. Mag-out taking. Can you please all stand up from people from Pagcor? Can you raise your right hand? Pati witness, of course. Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth in this committee hearing? Thank you. Okay, Mr. Sharon Quintanilla, yung sweldo ng board sigun sa pag merong board meeting. Tama? Meron pong allowed na amount lang po per meeting po nilang Kaya, magkano yung kanilang allowed per meeting? balikan ko lang po kayo, kukunin ko lang po yung exact amount. Ilang minuto? Saglit lang po, sir. May message lang. So ibig sabihin, tuwing board meeting na meron silang sweldo. Pag walang board meeting, wala silang sweldo. Yes, sir. On top of that, wala po silang ibang nakukuha. Pero on top of that po, meron silang nakukuhang performance-based incentive na annual lang po. Pero subject po sa approval pa din po ng GCG. I know, pero magkano yung performance? Variable po yung amount. Magkano yung average? I think yung last ko pong recall, baka a little above 1 million lang po. Oh, tangina. Ay, sorry. 1 million performance. For a year po yun, sir. Kaya nga, performance lang ito, pwera pa doon sa per board meeting, attendance board meeting. So 1 million. If we are No, annually. Para sa kanila tinatawag na performance rating, na lahat naman sila nakakatanggap. ay depende po kung mamimit po namin yung requirements. Of course, mamimit yun, dahil kayo lang eh. Meron po kasing required na makakuha kami ng at least 90% I-divide nyo nga yung 1 ng million aming divided by performance 12. po. Ha? Subject to GCG Kita approval mo, po siya. lumilitaw na 80,000 a month na pumupunta lang to tuwing may meeting. Eh kung once a month lang yung meeting, ang laking perang tinatanggap. Samantalang ito, nagpapakandak Cuba, araw-araw, nandun sa Pagcor, umulan, uminit, bumagyo, nandun sila. Per meeting meron ba? Mr. Chairman, Kaya nga, per meeting meron pa sila. pa. Kaya nga, Meron pa. magkano per meeting? Oo, iba. O ngayon, malalabas yung kabalastugan nyo dyan sa Pagcor. Hindi, meron yan. Alam ko malaking per meeting eh. By the thousands yan eh. Samantalang ito sila ang dahilan kung bakit kayo nakakatanggap ng mga per meeting na yan na kung magkano libo at yung performance rating na by the millions because of them. Without them, wala yun. Kayo. Di ba? Oh, ngayon, tell me, magkano? Sige, so performance rating, sabi nyo, is 1 million. Yung sabi mo, depende pa. No, bullshit. Ay, sorry. Hindi ako maniniwala. Kayo dyan, pwede kayo maglutuan. Kayo sabi ni ikaw, 1 million performance rating, ikaw, 1.5. Ikaw, kunya 500, pare naman, pat 500. 1 million na rin ako. O sige, 1 million ka na rin. Kayo lang dyan eh. Pag nagme-meeting kayo, wala namang, hindi naman in public, unless you make it in public. Sige. I-open ko yung wanted sa radyo ko ng programa. Mag-board meeting kayo. Narinig ng buong Pilipinas. Para malaman natin na wala kayong lokohan. Or at least, gawin yung public. Sige. Hindi naman national security yan, di ba? O, kailangan dapat open to the public yung inyong board meeting. Para malaman namin kung ano yung mga pinag-usapan nyo dyan. O magkano po, Ma'am Quintanilla, magkano ang, so okay na tayo doon, average na Senator Coco, 1 million annual performance rating ng isang board member. Ngayon, 1 million. Bukod sa 1 million, meron pa yung per attendance ng board meeting. How much? Huwag ka magsinungaling, taking ka.
mahirap makulong sa baba. You are the VP of Finance. Dapat alam mo na ito noon pa. Grabe ka naman, ma'am. You came here not prepared. Dapat, ma'am, Meron bilang po kasi finance, amount per meeting and then may maximum pong amount na kahit lumagpas po yung ilang meeting, may cap po siya. So just to be sure po, okay. kukunin ko po yung data po. So, gusto ko magkano yung natatanggap average per ilang bang meeting sa isang buwan? Ilang board meeting sa isang buwan? Weekly po, merong pong... 4. Wow. Eto na. Magkakabulgara na. 4 times a week. A month. Okay. Ang tanong, magkano per board meeting? Ako, hulaan ko. 50,000 per board meeting yan. 200,000 a month. 50, hintay na. Pero ako hulaan to. 50,000 yan per board meeting a month. Napapatawa ka. Kung sa SSS ka, mas mataas pa. Kayo pa kaya? Sa mga SSS, hindi lang 60,000 pata sa SSS board members. O kayo sa PAGCOR, mas malaki kasi sugal kayo pera kayo. Yes, Mr. Alvarez. Ang alam po namin ay twice a week sila nagbi-meeting. Hindi, sabi niya 4 times a week daw Hindi, 4 times a month. twice a week sa week. Kaya, Twice a week. So Opo. 8 times. opo. Oh. Yun ang alam po namin. 2 times. Naku. Milyones kada buwan ang kinikita ng mga to. Mr. Chair, 2 times a week. lang po talaga. Ha? Once a week lang po talaga. Okay. Sir, pa-clarify na lang po. Kasi hindi po kami nagkakamali. Tuwing Tuesday, may exicom po na nangyayari. And then kapag Thursday naman po, board meeting. So, alam po namin. Sa Execom nandun yung mga board members. Yes po. Twice a week. Hindi ko kasi board meeting yon. That's executive committee. Pero may bayad pag umatin sa executive committee. Executive, meron yun. Imposible walang bayad. Of course, compensated sila. Come on. Pati ba naman ako lulukuhin nyo? May honorarium yun. Ang lagay, itong mga board members pupunta sa PAGCOR para sa executive com na wala silang pakonsuelo. Meron yun. So, Sir, if I may answer na po. 70 million. Okay. So, mamaya to si Chairman. So, for Yung board. every EXCOM meeting po, 24,000 po yung gross na per dime. 24. Pero naman po, maximum... Ito, 24 per executive execom. Yes po, but So that's for 4 times, so in a month, 48 lang po kasi naka-maximum po siya ng 48 in a month. so 48 in a month. Doon sa execom. Yes, Doon sa board meeting, And sa board po, sir, 40K per board with maximum of 80K per month. okay, sige. 80 plus 48, so 28 po. 128 ang per month ng isang board member. Plus, yung 1 million a year, so i-divide mo yan sa 12, 80,000. So equals to 200,000 a month ang sweldo ng mga board members ninyo. Kahit na ito'y bago lang pasok, ka-appoint lang, na most of them were accommodations, na walang ka-experience tungkol sa pagsusugal, walang experience sa gaming, pinabili ng suka dyan sa sari-sari store at nakita ng padrino, halika rito, pasok ka sa PAGCOR, pinasok, and yet natanggap ng 208,000, samantalang ito, sila, 10, 27 years, 12 years, below minimum wage. Hindi ba kabalastugan yan? At kayo dyan sa board, ang nagde-decide pala. Kayo nagpapakasasa sa pera na pinagpapaguran nila. Hindi ba kabalastugan yan? Sir, if I may answer din po, yun po kasing compensation ni PAGCOR ay hindi po kami allowed na basta nagtataas. Subject po siya sa review at approval ng GCG and Anong board? other than the board po, plus meron pa din po tayong final na approval na kukunin sa Office of the President po. Kaya nga po, pero upon the recommendation of the board, kung ano yung rekomenda nyo, papayag naman siguro ng Office of the President, hindi naman sabihin ng Office of the President, hindi, below minimum wage na lang habang buhay yung mga taga-PAGCOR.
It is you sa board na gagawa ng recommendation, kung yung tamang recommendation, para sa inyong mga empleyado. Pag sinabi niyo sa Presidente, Mr. President, gusto namin every year tataas yung sweldo ng ating mga empleyado at dapat hindi sila minimum wage, kundi dapat up to the industry standard ang dapat sweldo nila. And of course, sasabihin ng Office of the President, alam mo sabihin ng Office of the President, masyado malaki yan. Kailangan apihin natin yung mga empleyado nyo, gawin natin 12,000 lang, 15,000 lang, kahit 37 years, wala akong pakialam. Meron ba ganun klase Presidente pag-iisip? Wala. Kayo lang dyan sa board. If I may answer din po din, we tried requesting din po yung mag-request, but since nagkaroon po ng possible implementation po ng CPCS, as far as I could recall po, meron pong unang CPCS na EO203 na na-defer po siya and eventually naging EO150. Ma'am! So every time po, No, stop. Shut up, sorry. Kayo po dyan sa board, pag nagkaroon kayo ng mga board meeting, pwede kayo magpasa ng board resolution na para itong mga below minimum wage earners ninyo na pagkatagal-tagal na, tulungan nyo na mapaganda naman yung kanilang kalagayan at mapaayos yung kanilang sweldo dahil wala sa tama. And then you submit that board resolution ninyo kung saan pamaayos siya ng gobyerno kasama Office of the President, and I'm sure maaprubahan yan. Nasa inyo mag-umpisa yan. Kaya nga po, naghihintay po kami na magkaroon ng authority to implement po sa PAGCOR noong pong CPCS o yung pong sinasabi ko kaninang EO150 po. Pero kayo ho ba ay nagbigay na ng recommendation, nagpasa ng recommendation? Kasi napakababa na po, for so many years pala, ilang administrasyon nang lumipas, hanggang ngayon, na iniiwanan ng panahon, below minimum wage pa rin sila. Meron bang gumawa sa inyo, man lang, gano'ng katagal na po kayo sa PAGCOR? Mag 30 years na po. Magkano pong sweldo nyo? Ang basic pay ko po ay around 50K lang po. Dito. Ba't mo nilalang 50K? Malaki yan. Kumpara sa 12,000, malayo. Siyempre, marami ka pang benefits. Di ba? For all I know, baka mamaya, meron pa on the side yun kay chairman o whatever. Anyway, ma'am, ilang years ka na dyan, hindi mo man naisip yung mga kasamahan mo na below minimum wage, ginawa niyo pa sana ng paraan na mapataas yung kanilang sweldo. 12,500, and how long you've been... Sorry po, ako po, 12 years sir, pero 10,590. 12 years, 10,500. Saka sir, hindi po ako yung pinakamababa Meron pong tumatanggap sa amin ng 12 years po, pero nasa 9,700 lang po. Same po kami ng trabaho, pero magkaiba po kami ng sahod. Kita niyo yan, samantalang yung mga board of directors ninyo, pag isuma natin, pinaka-average, pinaka-minimum, 208,000, twice a week lang mag-report. At karamihan sa kanila, I bet you, papaputol ko lahat ng daliri ko, marami sa kanila walang experience sa gaming. Accommodation lang, padrino lang. Inirekomenda ni Padrino Poncio Pilato Terodes. Sure ako dyan. And yet, natanggap na 208,000. Ito, matagal na nagpapatakbo ng PAGCOR, below minimum wage. Hindi ba kabalastugan yan? Alam niyo po yan. Wala man lang kayong ginawa. We tried requesting po pero sinabihan po kami na intayin na lang yung implementation po ng CPCS. Intayin for a long, long time. And you've been there for how many years again, ma'am? Yung pong sinasabi kong EO203 ay matagal na po siya pero na-defer and eventually na-aprobahan po nung time ng Duterte yung EO150. So, EO150, so naprobahan noon ng below minimum wage pa rin yung mga tao niyo? And lagi pong merong pong sinasabing moratorium, hindi ko lang po ma-recall kung So, ibig sabihin, lahat ng presidente pumapayag na apihin ang mga empleyado ng PAGCOR? Lahat ng presidente? Gusto, sulatan natin si President Duterte kung tama yung pinagsasabi mo. Was it explained to him thoroughly na Mr. President, itong ni-request namin, ibig sabihin ito, below minimum wage yung tataasan natin yung sweldo ng mga PAGCOR employees at sinabi ni Presidente, no, hindi, moratorium lang. Hindi naman po diretsyo yung sa OP, laging nadaan po kami sa proseso kasi meron po kaming mga limitation, let's say kagaya po ng sa GCG. Pero nirecommend nyo po ba sa mga agency na binabanggit nyo na in-explain nyo rin doon na napakababa ang sweldo ng mga PAGCOR employees, way below minimum wage. Meron tayong batas sa minimum wage, remember? Meron tayong batas sa minimum wage. Tapos ngayon, kayo ay under sa government, ano kayo? Entity.
and yet, hindi nyo kayang sundin kung ano yung nakalagay sa batas. We tried to point it out po. In fact, even in one of the meetings po sa Malacanang, we highlighted that this is ito lang po yung BIP or basic pay ng mga nakukuha ng pag-Korean. Pero still po, hindi po kami ganun na pagbigyan po ng pansin. Okay, so sinabi nyo sa Malacanang, sino dun sa Malacanang sinabihan nyo po? Actually, in one of the meetings po specific with the GCG kasi nga po yung... Hindi nga po, sino nga po doon at did you do it in writing in black and white? And I'd like to see a copy of that. Dahil kasi from now on, ako mismo, kung kinakailan pupunta ko in person sa Malacanang, ibibigay ko yon. Time pa po ito ni dating President Noynoy Aquino and under the Nagyat admin po. We try to point out po na gano'n lang po yung basic pay namin. Mahina kayo mag-explain. Compared to other government agencies. Kaya nga po, mahina kayo mag-explain. Bakit hindi nyo kayang explain na maayos? Kasi kung it was properly explained na kailangan taasan na natin itong mga empleyado natin, below minimum wage sila, meron tayong batas na sinasabing dapat na sinusunod yung minimum wage sa gobyerno tayo, kailangan taasan na natin yung kanilang sweldo. Kung explain niya properly, I'm sure yung Malacanang papayag. Sino ba naman hindi papayag na presidente na aapihin yung mga empleyado ng gobyerno? Hindi ko lang po ma-recall pero meron pong parang nilabas na issue na talagang hinalt po or sinuspend po yung mga possible na increase sa sweldo. So lahat po yon we tried kahit po yung realignment lang ng aming mga benefits pero still lagi pong nasasabi na hintayin na lang namin yung CPCS po. Okay, what the CPCS Ang stands for? problema po sa CPCS, sabi nga po ng taga-GCG, dinidribble. Kaya hanggang ngayon hindi pa napapatupad. Ayun. Yes, Mr. Samson. Sir, if I may po, regarding din po dun sa nagiging delay po sa CPCS implementation, ang problem po kasi namin sa PAGCOR, hindi po ini-incorporate yung mga employees sa planning ba lang. For example po, nung focus group discussion po, si Sir Oka po ay kasama po sa pagbuo po at pagbalangkas po ng batas para po dun sa CPCS implementation. Pero kasamaang palad po kasi, dahil po may galit sa kanyang administrasyon, hindi po siya hinahayaan na sumali po at makilahok dun sa paggawa po ng mga policies and namin pagdating po sa CPCS. Kaya nga po kung tatanungin niyo po sila ngayon, ang change management team po namin at ang technical working group po namin, wala po kaming representative sa rank and file na inelect po namin. Lahat po yun inappoint lang nila na sila lang. Ganun po kalala sa amin ngayon. Okay, so sa next hearing, COMSEC, imbitahan natin sino yung mga dapat imbitahan, Mr. Alvarez, sa tingin nyo, para mapabilis na itong approval sa action sa CPCS. Imbitahan po natin si chairman para... Chairman, so I need Chairman Chairman Altenco here. si Gian po. Ako Sir, saka si Sean Cao. Sino si Sean Cao? Sir, bali ako na lang po ang mga persons involved po sa management, si SVP Dan Cecilio po, si Vice President Lito Domingo po, Okay. si VP for Legal, si Sir Rod Consolacion, tapos si Chairman po. Kasi Four of them. yun sa top ranks po, yun po talaga yung kailangan natin. Okay, meron siya pinabagit sa Malacanang. Sino sa Malacanang na nagaharang? Miss Sharon, kasi sabi mo, pinasabit sa Malacanang at meron taga Malacanang na nagsasabing hindi. Lagi pong nagagamit yung possible na implementation po ng... Kapag pangalan sa Malacanang, sino po yung approving person doon sa Malacanang, approving authority, aside from the President, of course? Usually po ang nakukuha naming document ay galing po sa ES. Office of the Executive Secretary, siya mismo ang nag-disapprove na tataasan yung sweldo? Meron po kaming mga request na meron po silang official na reply po. So, meron kayong request, official reply, na hindi tinutugunan ni ES. Nami-mention po doon na we need... Pero sino final approving authority? Are you saying ES? based on document, yun po yung nakita ko po. Siguro, COMSEC, we can invite a representative from the Executive Secretary's office for this. At saka yung binanggit niyong apat Dagdag ko po sa invitation ang chairman po ng GCG. Na GCG. si Attorney Marcos
Okay. Comsec, isama natin sa invitation. Chairman po ng GCJ para malaman po natin, maliwanagan natin kung ano pong status ng PCPs Yes. namin sa So, ulitin po natin, nakikinig yung Comsec, GCG, opo, okay. Tapos, si Chairman Altenco, okay. Senior Vice President Daniel Cecilio, Daniel Cecilio, Senior SVP ng PAGCOR. Vice President for Human Resources, Angelito Domingo. I'm sorry po. Vice President for Human Resources Department, HR po, ang Angelito Domingo. Angelito Domingo, okay. And then yung Vice President po nila for Legal Counsel po, Legal Department po, si Sir Roderick Consolacion. Wala rito, konsolasyon. Okay, so sa next hearing, all these people will be here, they will be invited para matapos na itong problema. Go ahead po, Mr. Samson. Sir, balikan ko lang po, since ang naging initial issue naman po natin is yung pagkaka-determine po na redundant po kami, di ba? Sir, dineclare po nila kaming redundant effective February 18. Final po yun. Parang dinesisyonan na po nila kami. Pag sinabi yung redundant, what does it mean? Ang nakalagay po kasi sa letter, nandito po, dala ko po pala. Ito po yung certified true copy po ng redundancy letter namin. Ano pong sabi dyan? We hereby declare you redundant effective February 19. Ganun po ka-firm. Pakita natin kay Senator Coco, being a lawyer. Senator Coco, here's the copy. Okay. So, redundant means we don't need your services Yes, sir. anymore. Parang Dismissal wala letter na kayo. siguro to. Yan, sir. Tulad nga pala sinabi niyo, sir, sinipak po kami. Sino pong nag-issue? ang sabi po nga ni Chairman Altenco po sa amin nung isang tanong meeting, tsugi na kami. Sinabi niyo yun? Tsugi na kayo? Tapos tawag dito, yung That is final and executory, sabi niya po. final and executory po. Redundancy. Dapat before the hearing pa ito. So anyway, Attorney Salvosa o Ms. Quintanilla, sino sasagot? Pinagsisibak niyo yung mga empleyado ninyo. Mr. Chair, that is the first notice. As you can see there, Mr. Chair, pwede silang mag-apply dun sa placement. They are declared redundant because the available vacancy in the company is fewer than the positions that are in New Coast. But it doesn't preclude them from applying or taking the redundancy package or applying with MSPI. Okay, so yung nag-apply ng franchise private ay yung New Coast? Yes, Your Honor. Okay. At ang nireplace nito ay, Yung home operations namin doon, yung branch namin. kaya nga, so meron kayong branch doon, magsasara yung branch ninyo, papalitan ng New Coast. Yes, Your Honor. Kung anong kinikita ng PAGCOR noon, yun din ang kikitain ng New Coast at yun din ang dapat of number of people na ilalagay doon sa new casino. Kasi mas malaki pa ata itong New Coast, di ba? Mr. Chair, because Sabihin ko lang, mas malaki to, di ba? Yung area. same lang sila. Yung, Same lang. Yung casino mismo na yun, Your Honor. Yung mismo casino pala mismo yun. Yes, Wala Your pa, yung building, i-take over lang. Sila ang may-ari, Your Honor. Sila na magmayari noon. Yes, Your Honor. Walang pagbabago. Therefore, yun pa rin dapat ang mga empleyado, yun pa rin number. Bakit kayo magdi-decrease? Your Honor, yun lang yung... Bakit yung alawan mag-decrease sana doon sa kontrata ninyo, you should always look for the after the welfare of your people. Hindi after the welfare of those people buying in. Dapat sabihin nyo, okay, sige, ibibenta namin ito, maging private na ito, with the condition, yung aming mga tao ay ma-absorb. Especially yung mga matatagal na. Di ba? Ganun dapat kayo mag-isip, sir. Huwag lang yung kapakanan ninyo at saka yung kapakanan ng nung bumili. Sorry pero usually ang nangyayari kasi kaya bago magkabentahan, nagkalagayan yan eh. I'm sure may mga kumita dyan sa inyo sa mga matataas sa PAGCOR. Really, I can say it straight, eye to you. Really. Hindi ako maniniwala yung pagbebenta nyo dyan sa, ano pangalan? New Coast, Your Sa Honor. New Coast, na walang kumita dyan sa inyo. May kumita dyan sa inyo. Tinitingnan kita. With straight eye. May kumita. Hindi nyo inintindi yung paano yung mga empleyado, basta kikita yung bagong bibili at kikita ilan sa inyo dyan sa PAGCOR. Dapat, sir,
Isipin nyo, kaya naman kayo dyan nagkakaroon ng sweldo, kumikita and all, dahil sa mga empleyado ninyo na nagsilbi sa inyo for so many years. Last na naman po, Mr. Samson. Sir, as a request po in behalf of the 938 employees po na na-declare na redundant, magre-request po sana kami kung pwede po magkaroon muna tayo ng cease and desist order po for the redundancy. If pwede po natin gawin yun. That's something that we cannot issue, Senator Coco. Sense of the committee, kasi concerned kami sa 900 pala to. Akala ko 900. 938 po. 938 ito, 938 po. not only because of the new coast ito or the new coast, lahat ito affected by the new coast. Sir, lahat po yun is employees po yun ng PAGCOR na naka-assign po sa new coast. Including po 938? Yes, sir. At hindi lang po yan, hanggang dyan. Dadandahanin po nila, pati yung iba naming branches, Oo. isasarado din nila. Okay. So, hindi cease and desist order ang tawag noon. Hindi nga cease and desist order because hindi naman tayo, pero we can have a sense of the committee, Mr. Chairman, na mag-express naman tayo ng concern dito. Hanggang doon lang po kami sa extent ng aming pwedeng gawin po, na hindi, Attorney Salvosa, these are employees of PAGCOR. Yes, Right? Your Honor. But So if PAGCOR privatizes a certain casino, they were a branch. They're not employees of a branch. They're employees of PAGCOR. yes, Your Honor, that's true. Oh, why all of a sudden? Yun nga Why po. all of a sudden, if the buyer of the branch cannot accommodate them, you will declare them redundant. Kasi po yung natitirang vacancy doon sa PAGCOR mismo ay mas kulang doon sa mga empleyado ng New Coast. Okay, kasi ang ginagamit mong reasoning, si New Coast, ayaw na silang i-absorb, they may legacy cost sila. Eh, mababa naman sweldo nila. So what are we talking about? Correct. Actually, Jose, At sana, bago sila bumili, kinondisyon nyo, gusto nyo ba? Sa kontrata, kondisyon nyo, na dapat absorb sila. Kung hindi na ibibenta to. Dapat ganun ang diskarte ninyo. yun nga po sir ang naging usapan doon. Oh, Kaya lang, yun nga. ano kaya lang hindi? Pag nilagay sa kontrata, sige, ibibenta namin ito sa inyo, papayag kami na ma-privatize na itong kasinong ito, tayo magti-take over. Unang kondisyones, yung lahat ng empleyado ma-absorb, maliban na lang doon sa may mga record, pwedeng alisin nyo. Pero yung walang record, absorb lahat. O, pag sinabi niya, payag kami, walang ifs, walang but, pipirma sila. O para pag nagkapirmahan na, hindi na sila pwedeng basta-basta matanggal. Hindi sir Hindi sir. Hindi nyo tingnan yung kapakanan ng inyong mga empleyado. Tingnan nyo kapakanan nung bumili, nung pagbenta nyo at kapakanan ninyo, ilan dyan sa inyo sa PAGCOR na kumita. Hindi natin maglulukuhan pa. Tuwing merong bentahan na ganito, may kumikita dyan sa inyo. Kung sino, I don't know. Diyos na ang nakakaalam. At kawawa naman itong mga pobre nyo